So eto na nga mga sangkay, ang presidente daw po natin ay nagsalita na daw, no? Dahil po sa ginagawa ngayon ng mga supporters ng Duterte, kasama po ang INC dyan sa EDSA. So tingnan po natin kung ano pong sinabi ng ating presidente. Ano ba? Natatakot na ba si PBBM? Ano ba ang kanyang gagawin? Magdi-declare ba siya ng martial law? Okay. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys. So, eto na nga po. Itong si PBBM ay nagsalita na nga daw po tungkol dito sa nangyayari sa EDSA, no? At hanggang ngayon, mga sangkay, nandun pa rin sila, wala pong uwian, tuloy-tuloy, at ang pagkakaalam po natin, madadagdagan pa daw po ng madadagdagan, hanggang sa aabot po sila ng milyon. Ganun po katindi yung kanilang plano, mga sangkay. Ngayon, ayon po sa headline ng Manila Bulletin, ayan po mga sangkay, from Manila Bulletin, is such a rally necessary? Marcos question surprise rally for Marcoleta. Ayon daw sa Pangulo, ang pagsasagawa ng ganong klaseng rally ay hindi solusyon sa isang legal na kaso na final laban po sa isang opisyal. At alam po natin kung sino po yun. Si Marcoleta na humaharap po sa plunder na kaso. At wala pong wala pong bail. No, hindi po makakapagpiyansa. Kaya nga lang ang laban po nila diyan mga sangkay, no, nire-rebat po nila ang pamahalaan na dapat daw iba yung inuuna, hindi daw po sila mga sangkay, yung flood control daw po. Ngayon, President Marcos napatanong daw po kung talaga ba talagang necessary na maggawa ng surprise rally sa isang lugar na napaka-busy. Ito po ay ang EDSA, mga sangkay. Para po magpakita ng kanilang suporta sa isang public official na humaharap sa isang plunder na kaso. Yun po yung pasaring, no, ni PBBM. So, si Marcoleta po yun, mga sangkay, no? Ang tanong nga po dyan ng mga taga-iglesia, paano daw po naging plunder ang isang pera na hindi naman galing sa pera ng gobyerno, kundi galing sa isang private citizen na nag-donate, mga sangkay, no? Though sinasabi po nila na dapat ang inuuna daw po itong mga involved sa flood control. Ako man, mga sangkay, no, naano din ako yun yung tanong ko, bakit wala pa mga kongresista na nasa sakote ngayon, mga sangkay? Ang dami po nun. Di ba, napakarami. Ako kasi hindi po ako panatiko. Ako po ay pro-government, mga sangkay, sumusuporta po tayo kay PBBM. Pero, kine-question po natin yung mga involved dito sa flood control na bakit hindi pa rin po nasa sakote up to now. Guys, gusto natin talaga mapanagot ang mga yan, mga sangkay. Bakit pera po yan ng taong bayan? No? Hindi po yan pera ng private individual. Bakit? Senador lang. Ang dami pong involved, guys. Na mga kongresista, na mga politiko, hindi lamang po senador. Wala pong problema. Okay, damputin nyo lahat yan ng mga senador na involved. Pero wag naman po natin kalilimutan itong mga kongresista na involved. Ang dami po nun na nasa listahan, di ba? Anak ng tokwa, mga sangkay. Diba? Si PBBM, gusto nga ni PBBM mapanagot lahat Ang nasisira po dito ang ating presidente dahil po ang inuuna, yung iba imbis itong mga involved sa nakawan sa pera ng taong bayan hindi pera ng kahit na sinong private citizen. Pera ng bayan. Ngayon, mga sangkay, ako gusto ko mapanagot dyan kasi yun po ang sinabi ng presidente natin di ba? Gusto ni PBBM mapanagot lahat po ng mga urap. Sana po unahin na lang din yung mga yung mga involved dito sa flood control, mga sangkay, anak ng tokwa.
So, Palace Press Officer and Communications Undersecretary, ito pong siyempre ang ating tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro. Ayon po sa kanya, in a way, nagtataka siya. Nagtataka daw po si PBBM na dahil masasampahan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta o nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta, ay kailangan nang maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na kapatiran sa INC. Aba, mga sangkay. Ang ganda ng sinabi ni Atty. Claire Castro dito. Ang ating iginagalang na kapatiran ng INC. Okay. So, ito ay ayon po kay Atty. Claire Castro na sinabi daw po ng ating presidente. The president also added, sabi po dito, continues to respect the president continues to respect and listen their concerns, but ask them to also consider the plight of the people who were severely affected by the rally, which authorities said was held without a permit. Pero ngayon may permit na po, mga sangkay, no? Sabi po dito, but still, ang Pangulo po ay nakikinig. Iginagalang sila. Ang tanging niya lamang hiling ay igalang nating lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ito po yung mga commuters na dumaraan po sa EDSA. Ang panawagan lang din ng Pangulo, sabi po ni Atty. Claire Castro, hindi lamang sa mga kababayan natin na naaapektuhan doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally. Pero nakikinig naman ang Pangulo sa mga binabanggit ninyo na nais ng transparency, accountability, pagpapatupad ng batas, at yan po ang ginagawa ng Pangulo. Sana po sa mga nagrarally, kung ang nais lamang po ninyo, sabi po ni Atty. Claire Castro, ay isagip si Senator Marcoleta, hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ng mas marami o ang mas marami nating mga kababayan. Pero ang tingin ko dito, mga sangkay, pinaparamdam po ng INC ang kaya nilang gawin, mga sangkay, ngayon. No? Pinaparamdam nila na ito yung pwersa namin, kasama yung mga Duterte supporters, parang ganun po yung dating. No? Na kaya nilang magtanggal ng kung sinong opisyal. Pero, alam nyo guys, okay yan, yung may pwersa na ganyan, mga sangkay, no? Pero hanggat wala pong may kumakalas, na isang general o dalawang general, tatlong general, hindi po yan magiging successful eh. Kasi lahat po ng naging EDSA 1, EDSA 2, meron po talagang kumakalas, mga sangkay, na mga matataas na opisyal. Mula po sa hanay ng militar. Kapag nangyari yan, baka maging successful. Pero ngayon, mga sangkay, nagpapatuloy. I'm sure may mga dyan, mga sangkay, may mga agam-agam na kung sino yung mga kakalas. That's why, mga sangkay, naka-heightened alert ngayon ang military. Hindi lamang po yun sa pagbabantay sa Metro Manila, kundi pagbabantay po yun sa hanay nila. Okay, so ano po ang inyong opinion? Ito daw po yung reaksyon ng ating presidente sa ginagawa ngayon ng iglesia at ng iba pang mga supporters ng Duterte. Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.